pa lang. Ipakita mo kung totoong mahal mo ang Pilipino, puntahan mo si Kibuloy, kausapin mo, pasukuhin mo. Yan ang tama. Hello mga kabopols, welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, yung mga magigiting nating mga OFW dyan at mga magigiting nating mga kasundaluhan at kapulisan, kayo ang tunay na bayani. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, dumako tayo sa ating reaksyon ngayon na magre-real talk tayo at siguradong masakit to dahil ito yung katotohanan at sigurado ako na hindi matatanggap ito ng mga DDS. Okay? So, humanda tayo dahil kahit masakit, magre-real talk tayo. Ganun talaga. Pero kailangan yung maunawan at kailangan yung tanggapin kung totoo yung sinasabi ko. Di ba? Maging practical tayo. Kung tama, tanggapin nyo. Pag mali, huwag nyo tanggapin. Ano lang. Diba? Reaction video ko to. Okay? Mag-react tayo sa sinabi ng ating presidente sa kanyang interview. Na sinabi niyang alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. Alam niya pero hindi daw niya sasabihin. Okay? So ang mga DDS sasabihin nila, nagbibiro lang yan. Di ba? Pero alalahanin nyo, nasa public interview yan. So kakalat yan sa buong bansa. At once na nagsalita ang dating presidente o kahit na kung sino man na may kilala sa ating Pilipinas, lalo na ang naging dating presidente, pag nagsalita yan, mayroon at mayroong maniniwala na Pilipino sa kanya. Aminin nyo man na hindi, di ba? Kahit man lang simpleng vlogger lang may sinabi siya, mayroon at mayroong maniniwala sa kanya. Yan pa kaya dating presidente, di ba? At kung totoong mahal niya ang sambayan ng Pilipino at mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang kapwa niya Pilipino, hindi yan magsasalita ng tagilid. Diba? Sabihin mo man lang, di ba? Hindi sinabi niya sa interview, hindi nagbibiro, di ba? So ibig sabihin, alam niya talaga at naniniwala ako na hindi talaga nagbibiro yan. At naniniwala ako nakakausap niya talaga si Kibuloy. Sa akin lang opinion, hindi ko sinasabing tama ako, pero palagay ko. Kasi tingnan nyo lahat ng ari-arian, lahat ng property na kay Kibuloy is pina-administer niya kay Roa Duterte. Bakit? Hindi ba kayo nagtataka doon? Di ba mga kababayan? Hindi ba kayo nagtataka mga kabupols? Diba? Bakit? Yun ang malaking question mark. Bakit si Rodrigo Duterte? Isa pang tanong, si Rodrigo Duterte, member ba siya ng church ni Kibuloy? Hindi, di ba? Malaking question yun. Bakit? Di ba? Dahil ba sa presidente siya? Dahil ba sa abogado siya? Pwede rin, pero hindi yun ang dahilan Diba? Kasi, kung talagang totoong pastor yan, yung mga ari-arian niya at yung mga simbahan niya, hindi niya ipapamana, hindi niya ipagkakatiwala sa isang hindi membro. Diba? Hindi naman membro yan Diba? Si Duterte, hindi siya membro ng KJC. KOJC, diba? Hindi yan member. Kung totoo yan na meron siyang mga assistant doon, mga leaders, mga pagkakatiwalaan, diba? Dapat doon niya pinagkatiwala yung mga ari-arian.
Lalo na yung mga ari-arian ng mga QOGC niya. Diba? Ibig sabihin, wala siyang tiwala dun sa mga miyembro niya. At may tiwala siya dito. Kung may pumasok lang sa isip ko, mga kabupols, meron lang pumasok sa isip ko, hindi kaya lahat ng ari-arian ni Kibuloy is hindi niya talaga ari-arian yon? Hindi kaya ari-arian nito? Ang totoong nagmamay-ari talaga is ang mga Duterte? Yun lang ang pumasok sa isip ko. Hindi ko sinasabing tama ako. Pero yun yung biglang pumasok sa isip ko. Diba? Hindi kaya sila ang totoong nagmamay-ari lahat ng ari-arian ni Kibuloy? At props lang si Kibuloy na kunwari siya yung may-ari? Oh, mga kadidishit. Diba? Hindi kaya posible 'yon? Ako nagtatanong lang hindi ko sinasabing totoo. Kasi bakit ipagkakatiwala lahat ng mga ari-arian na parang binabalik na niya yung mga ari-arian na yan na pinaalaga sa kanya just in case na may mangyari sa kanya at ibabalik na niya sa Duterte. Diba? Parang ganun Diba? Para wala nang makuha sa kanya, sige, ibabalik ko na lahat kasi pinaalaga lang sa akin yan Parang ganun Diba? Oh. Ito ba ang totoong nagmamahal sa bayan? Ang kanlungin yung mga may pananagutan sa batas? Diba? Dahil ba sa kaibigan mo, hindi na pwedeng mabigyan ng warrant of arrest? Hindi ba dahil kaibigan mo hindi na pwedeng ipahuli? Hindi ba dahil sa kaibigan mo pinagtatakpan mo na? Hindi dahil ba sa kaibigan mo itatago mo na? At poprotektahan mo na kahit may pagkakamali? Diba? Yan ba ang tunay na nagmamahal sa Pilipino? Yan ba ang pinapakita mo sa buong bansa natin? Kung paano mo kinikilingan ang isang tao? Diba? Kung talagang matino ka na naging presidente o naging mayor o ipapakita mo kung ano yung tama. Hindi mo ipapakita sa buong Pilipinas kung paano mo protektahan ang isang wanted, ang isang may warrant of arrest. Diba? Diyan pa lang, sablay na. Kaya sinasabi ko sa inyo, nakakatakot. Mga kabupas, mga kababayan, nakakatakot maupo ang mga pamilyang Duterte. Kasi ganyan sila. Ganyan sila. Pag kaibigan nila, protektado. Yan. Pagkaaway nila, makukulong o mawawala dito sa mundo. Oh. Yan ba ang totoong nagmamahal sa bayan? Yan ba ang totoong nagmamahal sa mga kapwa natin Pilipino? Diba? Maswerte yung mga taong malapit sa kanila. Maswerte yung mga taong kaibigan nila. Alam niyo kung bakit? Kasi protektado sila. Ganyan ang pamamahala ng mga Duterte. Pag kaaway ka, delikado ka. Pag kaibigan ka, magtatamasa ka. Diba? Masakit tanggapin yan. Pero yan ang realidad. Yan ang kinaugalian ng mga yan. Hindi ka makakapagsalita against sa kanila. Mahirap. Dahil makukulong ka. Isang rito, si Dilima. Diba? Makulong. Isa pa, dun sa previous vlog ko, sinabi ko na sa inyo to, si Trillanes. Binabawi niya yung binabawi ni Duterte yung bigay sa kanyang amnesty para maibalik sa kulungan dahil against siya kay Duterte. Pero buti na lang hindi nangyari yun, di ba? So sabi ko sa inyo, lahat ng mag-against dito, delikado. Yan ba ang totoong nagmamahal sa bayang Pilipino? Diba? At ang gusto nila lahat, sila yung tama, sila yung magaling, ganon. Lahat ng, tignan nyo ngayon,
presidente natin, di ba? Winawalang hiya nila. Sinasabi niyang bangag. Yan ba ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipino? Nilulubog niya ang buong Pilipinas niyan. Bakit? Dahil lang sa sarili nilang interes. Oh, masakit tanggapin, masakit yan, di ba? Pero totoo yun. Biruin mo, sasabihin niya, yung presidente natin, second-year college lang yan. Totoo nga. Ano ngayon? Ikaw, naturingan kang abogado? Naturingan kang prosecutor? Naturingan kang naging presidente? Pero ganyan ka magsalita? Kung magsalita ka, daig mo pa yung nasa kanto? Diba? Sino ang mas professional ngayon? Yung second year college o ikaw na abogado? Diba? Hindi ka nga makapunta sa mga ibang bansa para mag-ano ng mga investor Ang alam mo lang puntahan, China. Kung hindi China, Russia. Kung hindi Russia, China. Yan lang ang dalawang magaling mo. Diba? Tapos sinasabi mo, ikaw yung magaling? Hindi porke abogado ka, hindi porke prosecutor ka, magaling ka na. Sa bagay, kung ganyan yung pagsasalita mo, hindi na kami magtataka kasi ikaw rin ang nagsabi sa amin na pasang-awa ka lang. Panay kalawit yung grades mo. Hindi, ikaw ang nagsabi mismo yan, hindi ako, di ba? Pinablis mo pa nga sa speech mo di ba? Oh. Pero pag kung magmura ka, kung manglait ka ng ibang tao para umangat ka, okay lang sa'yo. Di ba? Kung lait-laitin mo ang ating presidente ngayon, akala mo kung sino ka. Diba? At marami ng mga Pilipino na natutuwa. Hindi nila alam na binapabagsak niya ang buong Pilipinas. Maraming nabubulag sa matatamis na salita nitong dating presidente natin. Marami pa rin nabubulag ng mga Pilipino, pero gumising kayo mga kababayan ko. Kasi ang dating presidente natin, marunong lang, matatamis lang ang salita nito, pero hindi talaga para sa Pilipino ang ginagawa niya. Para sa sarili nilang kapangyarihan at sarili nilang pamilya. Yun. Masakit ito, pero yan ang totoo. Mag-obserba kayo mga kababayan ko kung ano ba talaga ang totoong intensyon ng mga Duterte, kung para sa bayan ba o para sa pamilya nila at para mapanatili sila sa kanilang kapangyarihan. Diba? Kung talagang diyan lang, simple lang tong issue na to di ba? Kung talagang mahal mo ang bayan natin, mahal mo ang mga Pilipino, ipakita mo kung ano ang tama. Diyan pa lang, napakasimple yan. Napakasimpleng issue yan. Pero napakalaking bagay yan. Diyan mo maipapakita kung totoong mahal mo ang Pilipino. Diyan pa lang. Ipakita mo kung totoong mahal mo ang Pilipino, puntahan mo si Kibuloy, kausapin mo, pasukuhin mo. Yan ang tama. Bakit ako pa ang mag-a-advise sa'yo? Rodrigo Roa Duterte, bakit isang ordinaryong mamamayan pa ang mag-a-advise sa'yo kung ano ang gagawin mong tama? Diba? Ordinaryong tao lang ako. Ikaw, abogado ka, sinasabi mo abogado ka, professional ka, prosecutor ka, naging presidente ka, minamaliit mo ang presidente natin na second year college lang, pero hindi mo alam ang tama. Diba? Kung talagang mahal mo ang Pilipino, ipakita mo, pa-implement mo ang tamang batas, puntahan mo si Kibuloy, no? Puntahan mo siya, sabihin mo, bitbitin mo, pasukuhin mo siya, yan ang tama. Diba? Mga kababayan ko, sabihin nyo kung tama o mali ang sinasabi ko. Diba?
Yan ang totoong nagmamahal sa bayan kung kaya mong bitbitin si Kibuloy papunta at harapin ang kanyang kaso. Oh. Diyan ako maniniwala sa iyo na mahal mo ang Pilipinas. Oh. Mahal mo ang totoong panapakita mo na talagang totoong leader ka. At kaya mong maglingkod sa sanbayan ng Pilipino. Okay? Yan lang po mga kababayan, yung aking reaksyon. Meron pa siguro itong part 2 kasi hindi pa ako tapos magsermon. Okay, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Huwag kalimutang mag-share, paki-like yung aking video. At mag-ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.